Ito na mga kabasketball, Coach Tim Cone target iangat ang ating Gilas Pilipinas sa FIBA World Ranking gamit yung kanyang bagong triple tower kung saan hindi kabilang si Junmar Fajardo. At mas pinalakas na Gilas Pilipinas at Australian Boomers magiging dikdikan ng laban sa darating na Marso. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas. Ay ibinalita nga nito na magsisimula ng maglaro para sa ating national team sa opening window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong November ang 25-year-old 6'10 UAAP champion big man na si Quentin Melioria Brown sa laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa koponan ng Guam na gaganapin sa home court ng kalaban. Ayon pa nga kay Coach Tim Cone ay lalakas ng gusto ang ating Gilas Pilipinas dahil sa napipintong pagpasok sa koponan ni QMB. Sabi niya pa, we take this year by storm. Talagang bubulagain daw ng ating Gilas Pilipinas ang kanilang mga makakalaban sa pamamagitan ng bago nilang triple tower young core sa pangunguna ng ating pambatong si Kai Sotto, AJ Edu at QMB na posible talagang magkaroon ng magandang epekto para sa ating Gilas Pilipinas. Ang tatlong solid na young big man na yan mga kabasketball dahil target ni Coach Tim Cone na makapasok dyan nga sa top 30 ng FIBA World Ranking kasi number 37 tayo ngayon. At kung papalarin daw sa top 25 hanggang sa top 20 sa mga darating na panahon. Ngayon mga kabasketball, ang nakapagtataka lang dyan, alam naman natin na itong si Junmar Fajardo ay kasama sa ating frontline. Bakit hindi siya sinama ni Coach Tim Cone? Tatlo lang yung binanggit niya, Kai Sotto, AJ Edu at itong ang si QMB. So dalawa lang yan. It's either posibleng kumbaga, yung tungkol sa future, yung tinutukoy dyan ni Coach Tim Cone, most likely, gano'n naman talaga. Kasi papunta nga tayo sa top 30, top 25, top 20. At pwede rin na nasa isip na ni Coach Tim Cone na pagpahingayin na nga etong si Junmar Fajardo para mabigyan naman ng pagkakataon yung iba nating mga Pinoy ballers na maipakita yung kanilang galing, dahil sapat na etong serbisyo na naibigay at karangalan ni Junmar Fajardo para sa ating national team, kagaya rin ni Japet Aguilar. Kasi mga kabasketball, para sa hindi nakasubaybay, hindi kasi kasama etong si Japet Aguilar diyan sa 12. So nakakasama lang siya kapag wala si AJ Edu, diba? Nung una wala si AJ Edu, so nakakasabay niya si Kai at si Junmar Fajardo. Nung nakaraan naman wala naman si Kai dahil si Kai naman yung na-injured. Diba? Nakasabay niya si AJ Edu at Junmar Fajardo, etong si Japet. Ngayon, pagka nandiyan na nga si Kai at etong si AJ Edu, Junmar, mawawala na si Japet. Ngayon, kung papasok nga etong si QMB, posible na maisip ni Coach Tim Cone na pagpahingayin na rin etong si Junmar Fajardo kasi hindi niya binanggit. Yun lang yung mga posibilidad na nakikita ko. Ngayon mga kabasketball, magkakaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng ating Gilas Pilipinas na mas pinalakas na, at ng Australian Boomers na pinalakas din. Ba't sila pinalakas? Pag-uusapan natin yan kasi mga kabasketball, gamit etong husay ni Coach Tim Cone at ng mga players ng ating Gilas Pilipinas, talagang magiging kaabang-abang etong kanilang bakbakan. Hindi lang dahil nagkasuntukan sila dati, yung Gilas Pilipinas at Australian Boomers, kundi dahil doon sa patuloy na panggigigil ng mga Pinoy basketball fans na matuldukan na yung matagal na nating inaasam na matalo etong Australian Boomers na hindi pa natin natatalo. Sila yung pinakamalakas na bansa ngayon dito sa Asia, dati Iran, dati China nung panahon ni Yao Ming, Iran nung panahon ni Haddadi. So hopefully ngayong panahon ni Kai Sotto mapunta na sa Pilipinas yung kumbaga pagdodomina dito nga sa Asia. Ngayon mga kabasketball, masasabi ko kasi
na sa pamamagitan ng pagbabalik ni Kai Sotto, mas pinalapad, mas pinalakas at pagdadagdag dito kay QMB at hopefully magdagdag pa ng shooter etong si Coach Tim Cone. Kung ang ipapadala ng Australian Boomers ay yung ipinadala nila nung FIBA Asia Cup, masasabi ko na may chance tayong manalo sa kanila. Kasi liyamadong-liyamado tayo sa ilalim. Nakita naman nyo yung lineup nila eh. Pagdating sa ilalim, sila Jack, sila Will Magnay, mga maliliit lang yan, sila Xavier Cooks, yan lang yung mga nasa line. Iba pa rin pag may 7-3 ka at may katuwang kang dalawang palitan, no? 6'10", AJ Edu at QMB kasabay yan, no? Ngayon mga kabasketball, ang matindi lang kasi dyan, kung dito sa darating na Marso, yung kanilang bakbakan, kung ipapasok nila sa kanilang lineup ng Australian Boomers itong bagong Australian citizen na si Bryce Cotton. Hindi ko alam kung papasok siya as naturalized player or local ng FIBA para sa Australia. Pero just the same, pag ipinasok nila sa lineup nila yan, automatic lalakas ng gusto. Kasi magkakaroon sila ng legit shooter na napakahirap pigilan. Ang nakikita ko lang pwedeng bumantay dyan ay itong si Chris Newsome. Hindi kakayanin ni Dwight Ramos. Napakabilis niyan. Nadadapa pa nga minsan yung bantay. Napaka-shooter din. Tumitira sa mala step ang datingan. Ilang beses nag-MVP. Diyan nga sa NBL Australia. Pero naniniwala ko kung mumilyamado nga tayo diyan sa ilalim, no? Sa pamamagitan ni Kai Sotto at yung mga big man natin, may chance pa rin naman tayo. Yun nga lang, mahihirapan tayo. Ganon din naman, mahihirapan din ang Australian Boomers sa atin pagdating ng Marso. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.